Sa isang barong-barong, sa gilid ng Riles sa Tondo, naninirahan sina Marites at ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Elijah. Maaga na ulila si Elijah sa ama at simula noon ay mag-isang sinikap ni Marites na buhayin ng anak kahit pa sa pamamagitan ng pagdala ko ng gulay sa palengke, paglalabas sa kapitbahay at paminsan-minsan pamumulot ng basura para may maipantawid gutom. Maitim ang palad ni Marites. Naninilaw ang mga kuko sa sobrang paglalaba at palagi may galos ang mga daliri. Pero ni minsan, hindi siya narinig ni Elijah na nagreklamo. Anak, basta't mag-aral ka mabuti. Huwag kang gaya ni nanay. Hindi nakatapos. Laging paalala ni Marites habang sinusuklay ang buhok ni Elijah tuwing gabi. Tahimik lang si Elijah noon. Pero sa murang edad, may kakaiba na siyang kinikilos. Mahilig siyang magsalita ng mga tanong na hindi kayang sagutin ng ina niya. Nay, paano kaya nagkakaroon ng buwan kapag gabi? Pero wala sa umaga. Kasi anak, gabi. Teka, baka nandun lang siya, pero tinatago ng araw? At tatawa lang si Elijah. Sabay huhugot ng lumang libro mula sa junk shop na pinulot ng ina. Kadalasan, hindi siya mga libro pambata, kundi mga luma at sirang encyclopedia, math workbooks o science textbooks. At sa kabila ng lahat, tila may photographic memory ang bata. Isang araw, habang nasa palengke si Marites, inihatid ni Aling Norna, isang kapitbahay, ang balita. Te Marites, alam mo bang kinuha ng principal si Elijah para i-representa ang school nyo sa inter-school quiz bee? Grade 2 pa lang daw siya pero kayang sabayan yung mga grade 6. Nabitawan ni Marites ang dalang kamatis. Nanginginig ang boses niyang sinabi, Si Elijah? Totoo ba yan? Ang anak ko? Nang gabing yon, pinakain niya ng 2 itlog si Elijah. Isang bagay na matagal na nilang hindi nalalasahan. Inipon niya ang kinita sa labada para lang mabilan to ng bagong lapis. Dumating ang araw ng inter-school quiz bee. Suot ni Elijah ang lumang polo na minana pa ni Marites mula sa pamangkin niyang nagtatrabaho sa Makati. Bagamat may kaunting butas sa manggas at kupas na ang kulay, maingat to nilabhan ni Marites at pinalansya gamit ang bote ng soft drinks na may baga sa loob. Anak, huwag kang kabahan ha. Kahit anong mangyari, proud si nanay sa'yo. Mahigpit ang yakap ni Marites. Habang nilalagyan ng munting baon ang supot, tinapay at sachet ng juice, ngumiti lang si Elijah. Nay, mag-e-enjoy lang po ako kahit hindi ako manalo. Masaya na ako na nandyan ka. Hirit ng bata. Niyakap ni Marites na mahigpit ang kanyang anak at sinabi niya kung gaano niya kamahal ang bata. Good luck anak, i-enjoy mo lang ha? Sabi ni Marites. Opo ma, wag po kayo mag-alala sa akin. Kumindat pa itong si Elijah. Habang nakaupo sa mismong bulwagan ng quiz bee, litaw na litaw ang pagiging payat ni Elijah kumpara sa mga kaklase niyang galing sa pribadong eskwelahan. May kanya-kanya silang school uniforms at bagong sapatos. Si Elijah, sandalyas at kupas na pantalon. Pero ang mga mata niya, punong-puno ng talino at tapang. Sunod-sunod ang mga tanong. Science, math, history, general info. Anong formula para sa area ng triangle? Sumagot agad si Elijah. 1/2 base times height. Anong chemical element ang may simbolong O? Oxygen. Sa bawat tamang sagot, lumuluha si Marites sa gilid ng bulwagan. Hindi siya makapaniwala. Ang anak niyang minsan niyang iniiyakan tuwing walang ulam, ngayon ay hinahangaan at pinapalakpakan ng buong auditorium. Ang galing naman ng batang yun. Elijah yung pangalan? Sabi ng Ale habang kausap ang kaibigan niya. Oo siya nga. Grade 2 pa lang yan ha. Hirit naman ang kausap. Ha? Totoo ba? Tinalo niya mga grade 6? Ang swerte naman na magulang ng batang yan. Daig pa niya ang nanalo sa loto. Manghang-mangha na balik ng isa pa. Noong marinig yun ni Marites, ay hindi niya mapigilan ang malawak ng ngiti. Punong-puno ang puso niya. Proud na proud sa anak.
Pagkatapos ng huling round, tinawag ang nanalo. Champion, Elijah Santos, Tondo Elementary School. Nagtayuan ng mga tao. Si Elijah, tila hindi alam kung anong gagawin. Lumapit lang siya kay Marites at sabing, "Nay, para sa'yo to." Mahigpit ang yakapan nila mag-ina. Iyak si Marites, iyak si Elijah, iyak din, pati ilang nanood na hindi nila kilala. Bumaha na ang palakpakan para sa bata. Nang araw na yon, may lumapit na guro mula sa isang kilalang science high school. "Ma'am, kung papayag kayo, bibigyan po namin si Elijah ng full scholarship. Gagabayan namin siya para magamit niya ng wasto ang talino niya doon sa school namin. Mas maraming textbooks ang available para sa kanya. Tiyak mas matututo siya." Sabi ng babaeng, nagpakilalang si Miss Rosario. Hindi makapagsalita si Marites. Napaluha siya sa tuwa. "Huwag din po kayong mag-alala. Wala po kayong babayaran. Nakausap ko na rin po ang principal at aminado siyang mas okay para kay Elijah ang environment na maibibigay namin." Dagdag pa nito, nagkatinginan si Elijah at Marites. Tumangutango si Elijah sa kanyang ina. "Sige, gusto ni Elijah makita ang bagong school niya." Nakangiting banggit na nanay. Iba ang amoy ng bagong simula. Kahit pa sa lumang uniform lang galing si Elijah, naramdaman niyang may bago sa buhay nila. Una niyang hakbang sa gate ng Metro Science High School. Tila napakataas ng mga pader. Parang pader ng ibang mundo. Isang mundong may aircon sa classroom, may libreng lunch, at may library na puno ng libro. Hindi lang pambasa, kundi pangarap. Ngunit hindi madaling sumabay sa agos. "Uy, sino yan? Mukhang tita Garito. Yung sapatos niya parang galing ukay-ukay. Ba't nandito yan? May special program ba para charity cases?" Narinig lahat ni Elijah yon. Pasok sa kaliwa at labas sa kanan. Handa siyang tiisin ang lahat ng yon. Lahat ng sakit nilunok niya. Dahil naaalala niya kung gaano kasaya si nanay nang hawak niya ang medalya nung quiz bee. Paulit-ulit lang sa isip niya, "Hindi ako nandito para sa kanila. Nandito ako para kay nanay. Para mabago ang buhay namin." Isip-isip ni Elijah. Sa bawat araw sa eskwelahan, lalong humanga sa kanya ang mga guro. Hindi lang siya magaling. Mabilis siyang matuto kahit hindi turuan. Isang beses, nahuli nagbabasa si Elijah ng college-level chemistry book sa library. "Sinong nagturo sa'yo nito?" "Teka, anong pangalan mo?" tanong ng librarian. "Elijah po. Sinilip ko lang po. Kasi parang kahawig na nabasa ko sa physics section." Tahimik ang librarian. Hanggang sa kinausap ng principal ang isang foundation. Binigyan si Elijah ng tablet, data allowance, at access sa online courses. Sa bahay, na makita ni Marites ang hawak na Elijah, napaupo siya sa lupa. "Anak, ano yan?" "Regalo po nila, kasi po mabilis daw ako matuto. Tapos may scholarship pa raw ako hanggang kolehiyo." Humagulgol si Marites. Hindi niya alam kung masaya siya o nahihiya, sapagkat wala siyang maibigay na kahit bagong bag o notebook para sa anak. Pero ito si Elijah. May bitbit na biyayang siya man ay di kailanman inaasahan. Paunti-unti, gumiginhawa ang buhay nila Elijah at Marites dahil sa natatanggap na allowance ng bata. Nakakabili na sila ng mga pagkain na hindi na nabibili basta-basta noon. Tulad na lang ng cake na palaging tinatanong ni Elijah noong bata pa ito. "Anak, meron akong dala para sa'yo oh," ang sabi ni Marites. Gulat na gulat tong si Elijah dahil dala ng kanyang ina ang cake na matagal na niyang gustong matikman. "Maraming salamat po, Mama. Maraming salamat po," hirit ni Elijah. Naluluha na ngayon. Naluha rin tong si Marites. Kaya naman, pareho na silang umiiyak noong yumakap ang bata. "Simula pa lang to, anak. Marami pa tayong mararanasan na magkasama. Mahal na mahal kita." Bulong ni Marites kay Elijah. Humigpit pa ang pagkakayakap ng bata sa kanyang ina. Tila walang permanenteng tahimik sa buhay. Kapag masyado nang maaliwalas, doon dumadapo ang unos. Kung bakit kailan ayos na ang lahat, doon pa may hindi kaaya-ayang mangyayari. Isang gabi, habang umuulan ng malakas,
Papauwi si Marites galing sa labada. Tumawid siya sa madilim na kalsada sa ilalim ng sirasirang ilaw. Bitbit ang kaunting grocery para sana kay Elijah. Hindi na siya nakaabot sa bahay. Isang tumatakbong motorsiklo ang sumalubong sa kanya. Tumilapon si Marites at bumagsak sa sementadong kalsada. Bago ang huling hininga niya, alam niyang panatag siya dahil gaganda ang buhay ng kanyang anak. Masayang masaya siya para kay Elijah. Subalit, ang tanging panghihinayang niya ay hindi niya masusubaybayan si Elijah abutin ang kanyang pangarap. Noong gabing yon, may isang pulis na kumatok sa pinto ng barong-barong nila. "Anak, ikaw ba si Elijah Santos?" Tahimik lang si Elijah. Tumango. "Ang nanay mo. Na-aksidente. Wala na siya." Parang huminto ang mundo para kay Elijah. Wala siya naisip. Walang narinig. Tila binuruan lahat. Ang pangarap niyang papagawaan ng bahay ang ina. Ang paglalakad nila sa harap ng school na magkahawak kamay. Ang plano niyang gamutin ang rayuman nito balang araw. Lahat ng iyon ay nawala. Dahan-dahan na luha itong si Elijah. Napahawak siya sa dibdib niya. Dahil ang sakit-sakit nun. Ang lungkot-lungkot niya ngayon. Kinabukasan, sa burol na halos walang ilaw, iilang kaibigan lang ang dumalaw. Si Elijah, tahimik sa sulok. Hawak ang medalya niyang ginto. "Para sa'yo to, Nay. Sorry kung huli ako." Mahina niyang sambit. Habang pinipilit pigilan ang hikbi, wala na ang tanging taong naniwala sa kanya sa simula pa lang. Lumipas sa mga buwan. Nanatili siya sa ilalim ng pangangalaga ng isang guro na voluntaryo nag-ampon sa kanya. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Elijah bumangon. Hindi na siya umiiyak sa gabi, pero mas lalong naging masigasig sa pag-aaral. Ang mga guro, lalong namangha. Natuto siyang mag-code. Gumawa ng software, gamit lang ang libreng internet ng school. Sa edad na 13, nakagawa siya ng app na tumutulong sa mga estudyanteng walang access sa tutors. Isang AI-based learning companion na tinawag niyang Liwanag. Bakit Liwanag? Tanong ng isang investor nang na-feature siya sa isang science expo. Sagot ni Elijah, "Dahil kahit sa pinakamadilim na lugar, may ilaw akong hindi ko makakalimutan. Ang ilaw ng pagmamahal ng isang ina." Napaluha ang audience. Mula noon, naging viral ang kanyang kwento. Nakilala siya bilang the boy who coded his way out of poverty. Bukod dito, kung ano-ano pang tagumpay na nakamit ni Elijah. Nanalo rin ang team niya na pinangungunahan niya sa Quiz Bee sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kaliwat ka ng parangal ang iginawad sa kanya. Lahat ng tropeyo, medalya, sertipiko ay naalay niya para sa yumao niyang ina, si Marites. "Ma, para sa'yo ang lahat ng ginagawa at nakakamit ko." Ang dasal palagi ni Elijah bago matulog. Makalipas ang 5 taon, si Elijah ay 18 na. Isang freshman sa isang kilalang universidad sa Manila. Hindi lang bilang estudyante, kundi bilang guest scholar at tech innovator. May sarili na siyang maliit na kumpanya. Suportado ng isang kilalang tech incubator. Pero kahit surrounded siya sa modernong gadgets, air-conditioned office at mga taong tumatawag sa kanya ng Sir Elijah, nananatili sa puso niya ang barong-barong sa tondo at ang tinig ng ina. Tuwing kaarawan ni Marites, bumabalik siya sa dating lugar. Dinadala niya ang mga bata ng komunidad ng libreng tablet na may app na siya mismo ang gumawa. Liwanag. Ngayon ay ginagamit na ng mahigit 300 pampublikong eskwelahan. Sa isang programa sa Tondo Elementary School, inanyayahan siya bilang panauhing tagapagsalita. Nakatayo siya sa harap ng mga batang tulad niya noon. May mga butas ang uniforme. May sapatos na halos wasak na. Pero may ningning ang mga mata. Kinuha niya ang mikropono, huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. "Alam ko ang pakiramdam ng laging kulang, ang gutom, ang ulan sa butas na bubong, ang ingay ng mundo na sinasabing hindi mo kaya.
Pero alam niyo kung ano ang hindi nila alam? Ang pagmamahal ng isang ina. Ang sipag ng isang batang may pangarap. At ang kapangyarihan ng pananalig sa sarili. Huminto siya saglit at lumingon sa langit. Nay, natupad ko na. Walang imik ang buong silid. Puno ng luha, ngunit hindi ng lungkot. Luhang puno ng pag-asa. Luhang nagpapatunay na ang kahirapan ay hindi wakas. Ito'y umpisa lamang ng isang dakilang kwento. Ilang taon pa ang lumipas at si Elijah Santos ay naging isa sa mga pinakabatang awardees ng Global Humanitarian Tech Award. Sa kanyang speech sa New York, suot pa rin niya ang lumang medalya mula sa kanyang unang quiz bee. Ang medalya ng batang minahal, pinaniwalaan at pinalakas ng isang simpleng ina. At sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sinabi niya ang katagang minsang narinig natin sa kanyang ina. Basta't mag-aral ka mabuti. Huwag kang gaya ni nanay. Hindi nakatapos. Sabay ngiti ni Elijah. Ngayon po, tayong lahat. Kahit hindi perpekto, kahit kulang, may kakayahang maging ilaw ng isa't isa. Tulad ng nanay ko. Tulad ng bawat nanay sa mundo. At doon na nga nagtatapos ang ating kwento. Grabe. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong masasabi niyo sa kwento ng buhay ni Elijah? May mga aral ba kayo napulot? I-comment niyo naman sa baba, pati na ang lugar kung saan kayo nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag niyo sanang kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated kayo sa paparating pa nating mga kwento. Hanggang sa muli nating pagsasama. Ito ang Dear Phenoms.